Una dito is from Romeo Anicio Anggo. Sabi niya, bakit ang sabi ni Darwin Gitgano mamatay ang Diyos? Ang sabi mo ngayon lang, ang Diyos ay mamatay. Wendell, linawin ninyo muna. Brother John Ray, ikaw sumagot niyan. Yung, anong tanong? Ang sabi niya, bakit ang sabi ni Darwin Gitgano, mamatay ang Diyos? Ang sabi mo ngayon lang, ang Diyos ay mamatay. Wendell, lilinawin niyo muna. Si Brother Wendell, ang paglilinawin niyo. Brother Wendell. So, yan ang isa sa mga kontrobersya pala ngayon, kahit ba yung mga kapatid natin, isa sa mga medyo hindi nakanawan yung literal at figurative, yung God died. So, tingnan natin, figurative na term at saka literal na term. Ang tanong, yung Kristo na nabako sa cross, literal na Diyos to o figurative na Diyos? Literal na Diyos yun, brother. Yes, the literal na Diyos, divine person, namatay in His human nature. So, yan. Literal din siya namatay, brother. Literal din namatay. Literal. In His human nature. So, literal siya namatay dahil yung Kristong napako sa cross, hindi man yun figurative na Diyos, literal na Diyos man yun. So, ibig sabihin, ang Diyos na kalawang persona ay namatay. So, yun lang, Brother John, doon ating sagot. Baka may dagdag ating mga ibang kasamahan. Basta ang sa akin lang dito, yung sinasabing Diyos namatay, si Kristo lang tinutukoy noon. Ang gusto hindi nila matanggap, yun ay dahil sa pati yung Ama at Espiritu Santo dinadamay nila. No? Kahit paano, Bro John, Dando, yung Diyos na muling nabuhay, sino ba yun? Ang Diyos na muling nabuhay, si Kristo. Kasi muling nabuhay. Kaya nga muling nabuhay kasi dumaan ang pagkamatay. Ha? Bro Dando? Oh. Ito ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, no? Nakasulat sa ating Roman Catechism, the Catechism of the Council of Trent. No? Opisyal to na aral ng Simbahang Katoliko. Ito mabasa sa pahina 56. No? Ito ang ating mabasa sa pahina 56. The above words propose as the principal object of our belief that God was buried, as according to the role of the Catholic faith. We also say with the strictest truth that God died and that God was born of a Virgin Mary. For us, the divinity was never separated from His body, which was laid in the sepulchre. We truly confess that God was buried. Yan. Nasa official natin yan na ang iniisip kasi nila na kamatayan, definition, ay nawala. Pero ang definition ng kamatayan ay separation between soul and body. Kaya nga, unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18-19, nang namatay ang ating Panginoon Kristo. Brad Jando, pakibasa, unang Pedro 3, 18-19, asan siya? Nawala ba siya? Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritu na kabilanggo. So, hindi nawala. No? Umiiral pa rin si Panginoong Jesucristo, pero hindi na sa physical na katawan kasi siya ay binuhay sa espiritu at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Okay, brother John Ray, go ahead. Yes, dadagdag lang ako para mas maunawaan nating lahat mga kapatid, no?
literal ba namatay ang Diyos? Sinagot naman ni Brother Tapa, nabasa pa si Brother Wendell ng talagang dokumento ng simbahan. Pero sa mga mababaw, mag-isip, mababaw makaintindi, paiintindi ko sa inyo ng madaling maunawaan. Okay? Bakit ba tunay na namatay ang Diyos? So, una, maunawaan natin dapat ano ang uri ng kamatayan ang nangyari kay Panginoong Jesucristo. Kasi biblically speaking, namatay naman talaga si Kristo. Okay? Wala pong doubt no, na namatay talaga si Panginoong Jesucristo. So, paano natin nasabi na Diyos yung namatay, hindi tao lang? Dahil, unang-una, hindi naman nag-separate no, ang pagka-Diyos si Panginoong Jesucristo sa kanyang katawan. Hindi naman yan umalis kahit kailan. Never umalis yung kanyang pagka-Diyos sa kanyang katawan. Okay? So, masasabi natin namatay ang Diyos, unang-una dahil si Kristo ay Diyos. No? Unang-una si Kristo ay Diyos. So, ano ba ang definition ng kamatayan? According to the Bible and the Church. Diyan basahin nga natin ang Santiago 2:26 para maunawaan natin what is death according to the Bible. Ano yan bro? Santiago 2:26? Yes. O sige, Santiago 2:26, ganito ang ating mababasa. Uy, ito nga, akala ko Bisaya. Patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Napakalinaw na patay ang katawang walang espiritu. Ibig ko sabihin, ang kamatayan, biblically speaking, mga kapatid, is the separation of body and soul. Yan po ang kamatayan. In which, nangyari ba kay Panginoong Jesucristo ba dyan do? Yes, nangyari. Talaga namatay yon. Di naman drama yun eh. Kababasa mo pangalan, di ba? Oo, namatay talaga. Di naman drama yun. Kababasa pala ni Brother John doon na ang kanyang espiritu, ang Panginoong Jesucristo, namiwalay sa kanya. Pumunta pa nga doon sa bilangguan ng mga espiritu. So talagang naghiwalay ang katawan ni Panginoong Jesucristo at kanyang espiritu. Ibig po sabihin, kaya tunay na namatay ang Diyos dahil si Kristo na tunay na Diyos experience the separation of His body and His soul. Yan po ang meaning ng kamatayan. Kasi ang iniisip kasi ng karamihan, kaya ayaw nilang maniwala na namatay ang Diyos. Kasi ang nasa kaisip nila, cessation of existing or existence. Hindi po paghinto ng existensya ang kamatayan, mga kapatid. Even tayo, mga tao, hindi naman hindi naman tayo nahala talaga totally kapag namatay tayo eh. Di ba? Nananatili tayong existido sa ating kaluluwa. So, hindi po yan ang kamatayan na ipinapangaral ng simbahan. No? Bakit namatay ang Diyos? Dahil si Kristo na tunay na Diyos experience yung kaniyang naka-experience siya ng separation of body and soul. Kaya nga siya inilibing eh. Tapos ang kaniyang kaluluwa nanahog doon sa mundo ng mga bilanggo. Kaluluwa na bilanggo. Yan po ang literal sense ng kamatayan ng Diyos. Okay, ulitin natin ha. Ang kamatayan ng Diyos ay hindi tag-stop ng kanyang eksistensya. Hindi po ganon. No? Hindi po nawala totally ang Diyos. Hindi po ganon. Kaya, nasabi natin na namatay literally ang Diyos dahil si Kristo na Diyos naka-experience ng separation of His body and soul. Dahil according to the Bible, ang katawan na walang kaluluwa ay patay. So that is the very essence of tawag ito yung death. Kapag walang kaluluwa ang iyong katawan, patay ka. Yan po ang meaning ng death sa Bible. At yan din po ang aral ng simbahan. Hindi po paghinto ng eksistensya. Dahil even tayong mga ordinary tao, kahit mamatay tayo, hindi po nawawala yung eksistensya natin. Nandyan pa rin tayo. Kaluluwa na nga lang.
So, yun lang Brother John ang aking ikaambag sa tanong kung bakit natin nasasabing namatay ang Diyos. Dahil si Kristo mismo ang naka-experience ng separation of body and soul. Kaya tinatawag na God died literally. Kasi literal na na-experience ni Kristo ang separation of body and soul. Yun lang Brother John